Confession Room 977. DJ Tala. 1 week lang kami ng boyfriend ko nang ma-engage kaming dalawa. Agad akong pumayag kasi crush na crush ko siya. Tama lang ba ang naging desisyon ko? Ako po si Christine, hindi ko tunay na pangalan. Magdadalawang taon nang nakalilipas nang makasal ako sa ultimate crush ko, na naging boyfriend ko and eventually asawa ko na ngayon. Isa po akong educator, event host, and a performer. Talented nga raw ako, pero isa lang talagang kahinaan ko. Yun ay ang ma-in-love. Una kong nakilala si Carlo, di tunay na pangalan ng asawa ko, sa isang wedding event sa Cabarugis, Quirino noong July 16, 2022. Kung saan ako rin ang host. Paakyat ako ng hagdan nang makarinig ako ng isang boses na nanggagaling sa isang band vocalist. Sabi ng awitin, "Baby, when I met you, there was peace unknown." Yan ang kanyang first line. And my world has already fell apart. Well, in a positive way. Iyon kasi ang paboritong kanta ng nanay ko. Tumuloy-tuloy lang ako sa pag-akyat. 3rd floor kasi yon. At pagkarating ko, ang una kong ginawa ay hagilapin kung kanino nang gagaling ang boses na naririnig ko. Iyon din ang unang pagkakataon na nagkasulyapan kami. You know what, DJ? When I saw him, he looked so familiar. I felt so connected. Everything was in slow motion. Pero sayang, he looked too young for me. Gwapo siya, pero mukhang bata kumpara sa akin. I just came back to my senses nang makita ko ang katabi niya, si Kuya Mark, dati kong schoolmate. Siyempre, DJ Tala, tinapos ko muna ang trabaho ko at yun naman ang simula ng kanila. After kasi ng program flow, banda na ang susunod para sa eating break. Classic songs, oldies but goodies. Mga ganyan ang genre nila. Ang sarap niyang panoorin. That was something I have never felt before. DJ, alam mo yung tipong I wanted more. Nilapitan ko siya. Advantage ko nga kasi ako yung host. Kunwari ko pang tinanong ang pangalan ng banda nila for shoutout and promotion. Pero ang totoo niyan, gusto ko lang ng getting to know each other with him. Ang sarap lang sa ears dahil yung speaking voice niya, ang lambing. Parang lagi siyang kumakanta. Ang sarap pakinggan. Kaso nakakadismaya lang kasi palagi rin siyang may puwat opo. Kakausapin niya ako na para bang napakatanda ko. Parang sa ginawa niyang yun, pakiramdam ko nga kinakat niya agad yung conversation namin. Mabuti na lang, after ng tugtugan nila, nagkaroon kami ng small talk at nalaman ko rin na same age lang pala kami. Baby face lang pala siyang tignan. More chances of winning, di ba, DJ Tala? Magaling ang banda nila, DJ. Pasok sa interes ko ang lahat ng playlist nila. Napapadalas ko na nga rin silang nakakasama sa events kasi nagkakatay-apan kami. Tinatawag ko sila kapag kailangan ko ng banda for my clients. At ganun din sila sa akin kapag kailangan nila ng host sa events na tutugtugan nila. Okay naman ang partnership namin sa events.
ka-close o nakakausap ko silang lahat. Maliban na lang sa kanya. Kahit crush na crush ko siya, ayaw ko mag-first move. I am a classy woman with a burning desire inside. Yan ang peg ko dati, DJ. Naalala ko tuloy. Pumayag ako mag-free hosting sa isang tugtugan nila nang dahil lang sa gusto ko siyang makita. Bumili pa nga ako noon ng bagong outfit para lang pleasing sa kanyang paningin. Kahit hindi naman kami nagpapansinan. Mayroon din yung isang event. 2 hours kaming magkatabi sa sasakyan dahil sa biyahe. Pero never naman kaming nagkibuan. Ewan ko, DJ, basta crush ko siya, pero ayaw ko siyang pansinin. One time, sa GC namin, nagtanong ako ng sizes at roles ng members para sa t-shirt na ipapakustomize ko. Ganyan ako ka-low-key magka-crush. Well, hindi naman ako sure kung low-key ba yun or obvious. Obvious ba, DJ, pag nag-i-sponsor? Ang funny, pero sa dami ng gigs namin, sa GC niya lang ako kinausap. Ang sabi niya, drummer daw siya. Ako naman, tinarayan ko siya para hindi halatang crush ko siya. Alam ng bokalista siya, sasabihin pang drummer. Sabi ko nga, kung anong isisend niya sa GC, yun ang ipagagawa ko. Pero ang nakakainis ng DJ, nung ininis ko siya, sinin niya lang ako. Sinin ako ng ex ko or ng crush ko. Wala talaga kaming progress na dalawa, DJ. Pero nagbago ang lahat, 2 taon ang makalipas mula nang makilala ko siya. Hindi ko inakala na magiging kami at sa loob ng 1 linggo ay ma-engage kami sa isa't isa kaagad. Hindi ko alam, DJ, pero okay lang ba talagang magpakasal ng ganon kabilis lang? Confession Room 977. And hello rin po sa aking mga kaibigan dyan. Nilista ko na. maraming salamat. Butatog Pares, to Honey Butter Cafe. Napakabait po ni Ma'am. Tag Cafe, every Friday. Nandyan po kami nagigig. Maraming salamat po. Kirino Content Creator, Sacking Friends out there, to our President, Edwin Ducos, aka Ifucanos, maraming salamat po. VJ Hardware, to Ate Jenica, maraming salamat din po, and shoutout po sa inyo. Fine Look Advertising and Maverick Printing Services, maraming salamat po. Confession Room 977. Magiging kami pala ng long-time crush ko, pero ang hindi ko inaasahan ay ikakasal pala kami kaagad. Okay lang ba yon, DJ Tala? Hindi kami nagkikibuan ni Carlo for 2 long years. Pero nabago ang lahat nang dalhin ko ang aking student immersants sa kanilang trabaho for their work immersion. Grade 12 advisor kasi ako dati, DJ. Si Carlo, nonchalant siya. Sobra. Palaging may nakasuksok na earphones sa mga tainga niya. Hindi makausap kung hindi trabaho ang topic. Mabuti na lang talaga at bibo ang mga estudyante ko. Nakuha nila ang loob ni Carlo, kaya somehow, naging masaya ang workplace nila. Alam ng mga estudyante ko na crush ko si Carlo, DJ. Kaya madalas, kung mag-on-site observation kami sa designations nila, palagi kaming inaasar ni Carlo together. Kaya bagay daw kami, ganun. Ito namang si Carlo, puro smile lang. Di ko tuloy mabasa kung gusto rin ba niya ako o hindi. Mayroon pa nga, DJ, lunch break yun dati. Nagtutugtugan kami.
kaunting practice ng kanta. Tapos yon, na-videohan pala kami ng mga estudyante ko na kapag nakatitig ako kay Carlo, hindi siya nakatingin. At kung ako naman ang malayo ang tingin, siya ang nakatitig sa akin. Ganito kasimple DJ ang mga nangyari, pero sobrang kinikilig ako. Napalalayata sa pang-aasar ang mga bata DJ. Kaya gabi nun, napachat ako kay Carlo. Ang sabi ko, pagpasensyahan niya na lang yung mga bata at masyadong mapag-asar or mapang-asar. Siyempre, kailangan kong mag-demure-demuran para hindi halatang tuwang-tuwa ko sa mga nangyayari, DJ. Siguro mga 3 minutes after ko mag-chat, may nag-friend request sa akin. Si Carlo yon, pero ibang account. Papaano? Yung na-chat ko palang account, hindi niya pala yun ginagamit dahil hindi niya na mabuksan. Naku DJ, malikot ako mag-isip. Pero umabot sa point na pakiramdam ko, iniisip namin ang isa't isa at the same time during that hour. Mabilis ang pangyayari, DJ. Dahil nung gabing yun, habang magka-chat kami, nakwento niya sa akin ang lahat, mula umpisa. Kung papaano nagtagpo ang mga mata namin nung unang event kung saan kami unang nagkita. Pati na rin ang pagtanong niya sa dati kong schoolmate na si Kuya Mark kung kakilala ba niya ako, anong pangalan ko, and all. Ang ganda-ganda ko, DJ, nung gabing yan. Dahil nalaman kong gusto rin pala talaga ako ng crush ko. Hindi niya lang daw ako malapitan kasi nga, maldita ako. Lalo na noong nagtatanong ako ng size at role sa GC namin. Nakakatawa lang isipin na all this time, mutual pala yung feelings namin, kaya hindi na rin namin pinabagal ang lahat, DJ. Nag-decide kaming mag-meet kinabukasan, doon sa Cordon. Kaunting merienda, kwentuhan, at yun na nga, hindi pala talaga siya nonchalant, kundi piling mga tao lang ang pinapapasok niya sa buhay niya. Long story, DJ, pero parang tinuruan daw siya ng experiences niyang maging low-key lang sa buhay. Ang dami niya palang masasakit na pinagdaanan, kaya ganun na lang din siya kung mag-ingat sa sarili niya sa mga nakasasalamuhan niya. Nagpatuloy ang setup namin ganon. Palagi kaming magkausap, magkatawagan, tapos papasok sa mga trabaho namin na kunwari hindi kami. Kasi for sure, kakantsawan lang kami ng mga estudyante ko. Pero sabi nga nila, DJ, walang secret ang hindi nabubunyag. Napapansin na kasi ng mga bata na parang madalas kaming magkasama ni Carlo after work or kung walang work o kaya lunch. Sabay kasi kaming kumakain sa labas at hinahatid sundo niya ako. Nahuli pa nga kami magkasama sa peryahan noong namamasyal kami habang fiesta ng bayan. Hindi na para ikaila pa, DJ. Bibigyan ko kayo ng timeline. Katapusan ng April, pumasok sa work immersion ang mga estudyante ko. May 10, nang mag-chat ako sa kanya dahil sa pang-aasar nila. May 11, nang una kaming mag-date. May 15, officially, under the rain, we became official. Everything about us was so fast, yet it felt so real. Yun yung feeling na never kong naramdaman sa iba. Yung pakiramdam na alam kong may kasigaruduhan. A week after, nagdesisyon akong ipakilala siya sa pamilya ko, DJ. May 2022 yon, or May 22, 2024 yun. Tandang-tanda ko
dahil itinaon ko sa birthday ng pinsan ko. Noong ipinakilala ko siya, isa lang ang sinabi ni Daddy. Gusto niya na raw akong makasal. Nakakatawa lang kasi challenge pa nga siya. Kung kakayanin niya raw tugtugin ang Rivers of Babylon na kanta, pwede na kami magpakasal. Hindi ko naman alam kung anong pumasok sa isip ni Carlo upang magpakitang gilas. Sobrang natuwang aking ama, DJ. Papaano? Noong kabataan ni Daddy, isa rin siyang bandista, bokalista at lead guitarist siya. Yun nga lang, noong taong 2021, na-stroke siya. Kaya naapektuhan ang braso at speaking niya. Sayang lang kasi hindi na sila nakapag-jamming ni Carlo. Hindi ko alam, DJ, pero sa bilis ng mga pangyayari, hindi na namin namalayan ni Carlo na pareho na namin gustong maitali sa isa't isa. Sa loob ng isang linggong relationship namin, agad na nga naming napagplanuhang magpakasal at nangyari ngayon noong July 29, 2024. Siguro dala na lang din ng sobrang pagmamahal ko kay Daddy. Daddy's girl ako to be exact. Kaya pinangarap ko rin ng lalaking katulad niya. Yun din siguro yung naging foundation kaya naudyok sa akin na wag nang tanggihan yung kagustuhan niyang maikasal ako. And other else, halata namang malaking points kay Daddy na pare-pareho kaming musically inclined. Yun din naman kasi ang dream guy ko. Doon na bago yung buhay ko, DJ. Mula nang nakilala at makasama ko si Carlo, pakiramdam ko siyang nagbigay kulay sa buhay ko. Kaya up until now, okay na okay ang flow ng lahat. Ngayon, DJ, siguro malinaw na kung bakit pumayag akong magpakasal sa one-week boyfriend ko. Tanong ko lang, kaya niyo ba yun? Confession Room 977. Confession Room 977. 1 week lang kami ng boyfriend ko nang ma-engage kami sa isa't isa. Agad akong pumayag dahil crush na crush ko siya. Okay lang ba yon, DJ Tala? Sa ngayon, wala naman akong pinagsisisihang nagpakasal ako kaagad, DJ. Pero don't get me wrong, hindi ko fina-fantasize ang ganitong pangyayari. Kasi alam ko namang it does not work for all. Maswerte lang siguro talaga ako na okay ang outcome ng naging decision ko sa akin. Sa ngayon, magdadalawang taon na kaming kasal. May isa na rin kaming anak na 5-month-old. Sobrang bibo, sobrang gwapo, at higit sa lahat, halatang musically inclined din na bata. Dahil gusto palaging nakikinig ng mga awitin. Maayos naman ang buhay namin, DJ. Nang dahil sa hilig namin, mas gumanda ang pagbibigay serbisyo namin sa events. Nag-o-offer kami ng hosting with singer or band, kaya dumodoble na rin ang kita. Mayroon na rin kaming sariling sound system para sa events. Bukod doon, mayroon kaming regular guesting sa isang sikat na kainan at tambayan dito sa Quirino. Dumarami na rin ang aming supporters sa tuwing nagve-video kami ng aming pag-awit. Maging sa pag-produce namin ng mga kanta sa iba't ibang music platforms. May sarili na rin kaming learning center para sa gustong matuto sa pag-awit at pag-play ng musical instruments gaya ng gitara, ukulele at piano. Bukod doon, nagtututor na rin
ng reading and writing, advanced lessons, arts, and journalism. Lahat ng racket pinapasok namin, DJ, para sa pamilyang binuo namin. At saka dahil na rin siguro sobrang magka-vibes kami. Napakarami naming plano para mas mapabuti ang lahat. Sumulat ako syempre, not to brag, but to inspire. Na kahit napaaga at napabilis ang pagdedesisyon namin, when you are with the right one, everything comes better. Ang Confession Room 977 na programang ito ang naging daan para sa unang pagkakataon ay maibahagi ko ang detailed love story namin ni Carlo. Hanggang dito na lang, DJ. Maraming salamat dahil hindi ko na rin kailangang itago na ikaw at ako ay iisa, DJ Tala. Confession Room 977.